Hi guys! Welcome back to my channel and it's me and Joyce. And for today's vlog, isi-share ko na nga lang sa inyo yung naging process namin ng asawa ko nung nagpa-renew kami ng rehistro sa LTO. Yes guys, so isi-share ko na nga lang sa inyo yung step by step ng pagpaparenew ng rehistro ng sasakyan at kung magkano nga ba yung inabot, and lastly, yung mga kailangan yung dalhin na requirements bago kayo pumunta ng LTO office. Actually guys, kahit saang LTO pwede ka magparehistro regardless kung taga saan ka. Like kami ng asawa ko, taga Binyan, Laguna kami, pero nagparehistro kami dito sa may Carmona LTO kasi mas malapit siya unlike dito sa may LTO Binyan. Ano-ano nga ba ang mga kailangan natin requirements bago tayo pumunta ng LTO at magpa-renew ng rehistro ng sasakyan natin? Unang kailangan po ay ang OR, which is yung official receipt. Pangalawa naman ay yung CR, which is yung certificate of registration. And guys, photocopy lang po yung hinahanap nila. But yung sasakyan mo ay under loan pa rin or binabayaran mo pa rin siya sa bangko or sa ibang financing corp, I highly suggest na magpa-photocopy ka ng marami kasi kinukuha po ng LTO yung photocopy ng mga to. So pag nabigay mo yung original photocopy na binigay sa'yo ng bangko, lalo na yung CR, which is yung Certificate of Registration, malaki yung possibilities na next renewal mo, wala ka ng kopya nun. So, if I were you, once na nakuha nyo na po yung photocopy ng CR nyo, pa-photocopy na siya para meron kayong copy. Kasi kinukuha siya ng LTO. Just like what happened to us guys, sa amin ng asawa ko, yung sasakyan namin, 5 years na siya, so nakuha namin siya ng brand new. Ang first 3 years, yung pong dealer, siya yung nagre-renew ng ORCR. Then last year, yung pang 4th year ng sasakyan, yung asawa ko na yung nagpa-renew ng rehistro. Pero hindi nyo namalayan guys, na yung CR pala ay kinuha ng LTO. Then, ngayon magpaparehistro na siya, ngayong pang 5th year, wala siyang maipresent na CR or yung Certificate of Registration. Then, umuwi siya para itanong sa akin kung nasaan yung CR ng sasakyan kasi nga ayaw i-proceed nung LTO kasi nga wala siyang hawak na Certificate of Registration. Then, buti na lang mayroong scan copy nung CR niya kasi kung wala kaming scan copy nung CR niya, for sure hindi mare-renew yung sasakyan at hindi namin alam kung saan kami kukuha ng kopya nun. Siguro kailangan pa namin pumunta sa bangko para lang makakuha ng CR ulit. Pero yun nga, magpa-photocopy kayo ng maraming CR kasi every time na nagpaparenew kayo, kailangan nyo pong i-present lagi yung CR. And yung OR guys, every time na magpaparehistro kayo ng sasakyan, pinapalitan siya ng bago. Yun lang ibibigay nila at walang kasamang CR. So every time na nagpaparenew kayo, bagong OR. So for me, kahit siguro hindi yun na ipa-photocopy, but just to make sure ipa-photocopy na din kasi baka mawala, at least meron kayong backup. And guys, kung meron kayong idea kung saan pwedeng kumuha ng copy ng CR pag nawala siya, can you please comment down below para matulungan din natin yung mga walang idea kung saan pwedeng kumuha ng CR pag nawala yung CR nila. So guys, yung dalawang requirement lang na yun ang hahanapin sa inyo ng LTO para maparenew nyo po ang rehistro ng mga sasakyan nyo. Hindi na nila kayo hahanapan ng kung ano-anong requirements like yung driver's license, kanyan. Yung ORCR lang talaga yung kailangan yung i-present. Oops! Are you planning to travel soon here or in abroad? Please use my Klook promo code It's Kasama sa Galaklook to get 3 to 5% discount on hotels and activities anywhere in the world. You can use this code 5 times per account. Let's go back on the video! Pagdating namin sa LTO guys, dumaretso na kami sa cashier para ibigay yung mga photocopy ng OR at CR. Then after nun, pinakuhanan na nila kami ng insurance dun sa accredited LTO insurance company. And nasa 1,270 pesos to. So medyo pricey siya. And guys, sa pagkakaintindi namin, yung insurance na to na babayaran nyo ng 1,270 pesos ay hindi para sa inyo, hindi para sa sasakyan nyo, at hindi rin para sa mga passenger nyo if ever na bumanggaman kayo. Yung insurance na to, sa pagkakaintindi namin, again, pinipilit ko talaga. So, sa pagkakaintindi namin, para siya dun sa civilian, like, for example, may nagbangga na truck at tricycle. So, example lang naman to, knock on wood, sana walang mangyaring ganun. If ever man na meron magbangga na tricycle at yung truck, then meron isang civilian na naglalakad, tapos nasaktan siya. Yon, para sa kanya yung insurance na yon. Yun yung binabayaran nyo. So, if ever man na kayo yung civilian, na sana hindi naman, pero kung may mangyari man na ganon, hanapan nyo sila ng insurance kasi meron kayong insurance from the LTO. And again guys, ito yung pagkakaintindi namin ng asawa ko at hindi kami sure kung yun ba talaga. Kung mali yung pagkakaintindi namin, please comment down below again para mas maliwanagan kami. Pero yun yung pagkakaintindi namin. So hindi siya para sa inyo, hindi siya para sa car nyo, para siya dun sa civilian na sakaling matatamaan nyo if ever man na may mangyaring hindi maganda. Then after naman namin guys sa may insurance, bumalik kami sa may cashier para magbayad naman ng emission testing. Magkano nga ba yung emission testing? It's 700
700 pesos po. Pero guys, yung presyo na to sa sedan siya. Hindi ako sure kung yun din ba yung presyo ng truck, ng tricycle, ng motor, ng van, ng SUV. So, di ako sure kung pare-pareho lang. Pero yung sa amin guys, sedan siya. It's 700 pesos para dun sa emission testing. And para sa naman yung emission testing? As per my research, yung emission testing po para matest nila yung usok na lumalabas dun sa sasakyan mo. I think ito na din yung way nila para makatulong sa global warming kasi itinetest nila yung usok or yung lumalabas na something dun sa sa tambucho ng sasakyan mo. Then meron lang silang pinapasok na device dun sa parang tambucho, para siyang mahabang, ewan ko, parang hose ba yun? Or something na steel. Basta mahaba siya na pinapasok sa tambucho ng sasakyan. Tapos yung asawa ko kailangan niyang bugahin para lumabas yung usok. Then, merong tutunog dun sa device ng emission testing kung okay pa ba siya. Yung parang ganon. So, tinetest nila yung usok ng sasakyan mo kung okay pa ba siya. At yun nga, para siguro maibsan din yung pollution na sobrang lala na nowadays. But again guys, hindi kami sure kung yun ba yung purpose nun. Pero, based sa nabasa namin, para dun siya. Then while waiting for the emission testing result, pinadiretso nila kami sa my car inspection. Then guys, dito sa my car inspection, meron nga pala sila yung ibibigay na form. Yung form na yun guys, kailangan nyo lang ilagay doon yung type ng sasakyan mo, kung sedan ba, SUV, truck, yung mga ganon. Tapos guys, yung form na yun, para siyang checklist ng features ng sasakyan mo. Like kunyari, kung meron siyang high beam, meron siyang fog light, so i-check mo lang doon kung ano nga ba yung features ng sasakyan mo para yun din yung i-check nila. After namin sa my car inspection guys, bumalik na kami sa may cashier para ipasa yung emission testing result, yung car inspection result, at pinakita din namin guys yung insurance na kinuha namin. Pero guys, yung insurance, hindi nila kukuhanin yun. So, ikikip mo yun sa'yo. Ibibigay mo lang sa kanila yung dalawa, yung emission testing result, tsaka yung car inspection form. Then after namin magpasa guys, pinaupo ulit nila kami and we just waited for our name to be called. Tapos, nung tinawag nila kami, doon kami nagbayad ng LTO registration fee. Magkano nga ba ang inabot ng registration fee namin? Meron kami binayad guys na delinquent registration. Yung delinquent registration guys, late namin siya naparehistro. Dapat July 2024 namin siya paparehistro, pero nakapagparehistro na lang kami ng August 8, 2024 kasi sobrang busy ng asawa ko and nakakalimutan niya palagi. Then, 800 po yung late registration fee. Yes, it's late registration fee. So, imagine from July 1 to August 8, 800 na agad yung pato. Pero guys, kung on time ka naman nagpaparehistro, wala ka namang kailangan na bayaran na ganitong klaseng fee. But guys, if I were you, para hindi nyo rin makalimutan, you can set a reminder sa calendars sa mga phones nyo, ganyan, para din ma-aware kayo na yung month na pwede na kayo magparehistro. Pero guys, pwede na kayo magparehistro 2 months prior to your registration month. So, kung July kami, pwede na kami magparehistro by the month of May, June, hanggang sa July. Then, after yung delinquent fee or they call it late fee, nagbayad din kami ng MUVC. So, 1,600 pesos po ito. So, I'm not sure kung 1,600 pesos lang siya sa lahat. Kasi sa amin nga, again, sedan siya. So, di ako sure kung sa truck, sa tricycle, sa motor, sa SUV, or sa mga crossover, pare-pareho yung price. So, for sedan po, it's 1,600 for MUVC. And last na binayaran namin guys ay yung legal research fee. Yung legal research fee, 10 pesos lang siya. Ilalagay ko dito guys sa side kung magkano nga ba yung breakdown ng mga nagastos namin like sa emission, sa insurance, at saka sa may LTO registration fee. Then after mo magbayad guys, bibigyan na nila kayo ng bagong OR or official receipt. Yung official receipt guys, kailangan mo itago yon kasi kailangan mo ulit siya i-present next time na magpaparehinyo ka ng sasakyan. And yun nga lang guys, naging step by step namin nung nagparenew kami ng rehistro ng sasakyan. At ang masasabi ko lang ay kailangan nyo lang agahan pag pupunta kayo ng LTO. Kasi dito guys sa amin hanggang alas 2 lang po sila tumatanggap. Siguro dahil matagal or baka maraming pang naka-line up. Hanggang alas 2 lang po sila pwedeng mag-accept. Pag alas 2 magpas na like 2:01 or 2:05 PM, ganyan, dun ka dumating, hindi nila po tatanggapin. Kasi siguro dahil marami ng nakapending na mas maagang dumating sa'yo. Kasi usually guys sa LTO lagi pong punuan or laging marami ang pila. Kasi asahan nyo na marami kayong kasabay na nagre-renew na sasakyan. May mga motor, may mga tricycle, may truck, may bus. So, iba-ibang sasakyan po yung makikita nyo sa may LTO. At ang ginagawa naman guys, madalas ng asawa ko, pupunta siya sa LTO ng maaga para magpalista ng name. Then, babalik na lang siya mga bandang 11 AM or 12 PM. And pag ginagawa naman niya yun guys, medyo mas maikli na yung pila. Pero, minsan alas 4 pa rin siya na-accommodate. Minsan 3 PM. So, ganun po katagal yung nag-aantay. So, if I were you, daanan nyo lang saglit para magpalista ng name, ganyan. Or iwanan nyo na yung ibang mga requirements nyo. Then, balikan nyo na lang sila after ilang oras para hindi rin sayang yung mga oras nyo.
And guys, kung wala naman kayong time ng morning para pumunta sa LTO para magpalista ng pangalan nyo, siguro pumunta kayo doon mga 12 noon. At least yung aantayin nyo, siguro mga 5 hours na lang, 4 hours na lang, hindi kayo mag-aantay yung tipong from morning to afternoon, ganun. Kasi usually hanggang 5 p.m. lang sila or 6 p.m., ganyan. So, pwede naman kayo pumunta ng mga after lunch, basta wag lang pong lalagpas ng 2 p.m. And that's it for today, guys. And I hope meron kayong natutunan sa vlog nga natin na to. And if you like this, please give me a thumbs up. Subscribe to my channel. Turn on the notification bell. Share this video. Kung meron pa kayong gustong i-vlog natin, please do comment down below. And I will see you on my next vlog. Bye!